Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome din po sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook at yung mga nakikinig sa The 702 DZAS. Tayo po mga kapatid ay mananalangin bilang isang kapulungan at babasahin ko po muna ang Psalm 116 verses 1 and 2. I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy. Because He inclined His ear to me, therefore I will call on Him as long as I live. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay isang Diyos na nakikinig sa mga daing at panalangin ng inyong mga anak. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pribilehyo na binigay mo sa amin, na kami ay makatayo ng may tapang ng loob sa inyong harapan upang manalangin sa inyo at humingi ng inyong kahabagan at kagandaang loob, na kayo naman ay bukas loob na nagbibigay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatanggap na biyaya mula sa inyo. Ang buhay namin sa araw-araw, ang lakas upang makapaghanap buhay o makapunta sa eskwelahan, ang aming pagkain kinakain sa araw-araw, Panginoon, ang salapi na nagagamit namin na panggasto sa lahat ng aming pangangailangan. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay galing sa iyo. At kung kami ay nagkukulang man, alam din namin, Panginoon, na kung kami ay hihiling sa inyo, kayo ay gagawa ng paraan upang kami ay makatanggap ng inyong mga pagsuporta sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa kapatawaran sa kasalanan na aming nakakamit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil kami ay nasa Kanya, kami ay pinatawad mo sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Ngunit sa araw-araw, Panginoon, ay palagi pa rin kaming nagkakamali at nagkukulang at nagkakasala sa iyo. Ipagpatawad mo nga po, Ama, ang aming mga pagkukulang sa iyo. At takpan mo po ito, O Diyos, ng dalisay na dugo ng aming mananakop na si Jesus, na siya namang namatay para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Nawa, Panginoon, ay hindi namin sayangin o gamitin lang ito na parang panakip sa aming mga pagkukulang sa iyo. Nawa, O Diyos, na kami ay matutong araw-araw mamuhay na nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang aming bayan, ang bayang Pilipinas. Darating na naman po, Panginoon, ang panahon ng pangangampanya sa eleksyon. Darating na naman, Panginoon, ang panahon na may mga tatayong mga lalaki at babae upang iharap ang kanilang sarili sa pagpipili ng taong bayan. Kayo nga po ang manguna sa aming bansa upang ang taong bayan mismo, Panginoon, ay maging mahusay at matalino at tapat sa kanilang pagpili ng ayon sa kanilang konsyensya, ayon sa nararapat piliin, hindi lamang dahil sa popularidad o dahil sa benepisyo o ganansya na kanilang makukuha. Panginoon, ang dalangin namin ay itayo mo ang matuwid at mahusay na babae o lalaki na maaaring maging pinuno ng aming bansa. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ay kontrolado mo at kayo ang nagtatayo, kayo ang nag-aalis ng mga pinuno ng mga bayan sapagkat kayo ang Diyos ng lahat. Kayo nga po ang manguna sa aming halalang darating sa aming bansa. Kayo din po, Panginoon, ang bigay ng talino sa lahat ng aming mga pinuno
upang mapangunahan kami na kami makaangat sa malalim na suliranin na aming nararanasan ngayon dahil sa pandemyang ito. Panginoon, dalangin pa rin namin ang maraming nagkakasakit. Marami sa kanila ay mga kapatiran namin. Marami, Panginoon, ay mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay namin. Marami pong nagkakasakit, ang iba po ay malubha. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay hipuin mo ang kanilang puso upang yung mga hindi pa bakunado sa kanila ay magpabakuna na upang madagdagan ang kanilang proteksyon sa virus na ito. Baka hindi nila nalalaman, Panginoon, at ipaalam mo nga po sa kanila na ginagamit niyo po ang mga imbensyon ng tao, katulad ng mga bakuna, upang maging daluyan ng inyong biyaya sa amin at upang maging kaparaanan ng inyong pagtatanggol sa amin. Kaya kayo po ang kumilo sa puso ng bawat isa upang mapabilis ang pagbabakuna ng lahat. Sapagkat kung ganun po ang mangyayari, Panginoon, alam namin na magkakaroon ng pagkakataon ng aming ekonomiya na makabawi sa napakalaling na pagkakalagmak nito sa kahirapan. Ikaw ang aming Diyos, sa iyo kami tumatawag upang magkaroon ng solusyon ang suliranin ng bayan. At sa huli, Panginoon, idinadalangin namin ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Kayo po ang manguna sa amin upang lalo kaming maging masipag sa paghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mas marami pang tao. Hipuin mo ang bawat isang worshiper at member ng GCF upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng burden na kumausap, mag-imbita, makipagkaibigan sa aming mga kapitbahay, mga kaeskwela, mga kaopisina, upang sila naman, Panginoon, ay maipakilala namin sa inyo at maihatid namin sa kanila ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, ay huwag naming angkinin na amin lang ang mabuting balita na ito at lalong mag-ibayo ang aming mga paghayo para mas marami pa, Panginoon, ang makakakilala sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi kami ang kumikilos upang magbago ng puso ng tao, kundi kayo. Ngunit alam din namin, O Diyos, na kami ay gagamitin mo na kaparaanan upang ihatid ang ebanghelyo sa kanila at upang sila ay inyong maligtas. Nawa, ito ay mangyari sa bawat isa sa amin na miyembro ng GCF upang lalo pang lumago ang inyong kaharian dito sa lupa. Sa hapong ito, kayo po ang manguna sa amin sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa ang mensahe nito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin at nawa lahat kami ay sumunod sa inyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen at Amen. Babasahin natin mga kapatid sabay-sabay ang ating teksto sa hapong ito na matatagpuan sa Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Mga kapatid, sama-sama nating pag-aaralan ang salitang ito na ating binasa mula sa Biblia at inyong matatandaan na ang ating pag-aaral ngayong hapong ito ay bahagi ng isang serye sa mga mensahe magmula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso or Ephesians, no? At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Kayamanang Selyado at Sigurado sa Langit. Kayamanang Selyado at Sigurado sa Langit. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo po ang manguna sa amin sa aming pag-aaral. Nawa ay maging malinaw ang iyong katuruan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat ito, Panginoon, ay ginagawa namin bilang pananambahan sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Mga kapatid, napag-aralan na natin nung nakaraan kung gaano tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Kay Kristo, mayroon tayong mga dakilang pagpapala at kayamanan mula sa Diyos. Pagpili sa atin para sa kaligtasan mula sa Diyos Ama. Pagtubos sa atin mula sa kasalanan mula sa Diyos Anak. At pagsigurado ng ating mana sa langit mula naman sa Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng kanyang maluwalhating kagandaang loob. Kaya tayo mas nakatitiyak sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ang nakataya sa ating kaligtasan. Sa ating teksto, makikita natin ang isang katotohanang makapagbibigay ng lakas na loob sa atin para harapin ang kasalukuyang paghihirap natin sa buhay na ito. At ang katotohanan ito ay kay Kristo Jesus, mayroon tayong kayamanan na selyado na at sigurado pa na naghihintay sa atin sa langit. Tingnan po natin yung unang katotohanan. Isang kayamanang selyado sa langit. Makikita po natin ito sa verse 13. At ang unang mapapansin natin sa tekstong ito ay nakasama sa biyayang ito ang mga hentil na mananampalataya kay Kristo. Kasi ang sabi sa first verse, in Him, you also. No? Kayo rin, sabi ni Pablo. Sa Kanya, kay Kristo, kayo rin. So, kung merong you also, meron po sigurong pinanggagalingan ito. Sapagkat sa naunang mga talata, makikita natin na meron siyang reference sa we. No? We, sabi sa verse 12, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So, sino kaya yung we? Alam naman natin na ang kanyang tinutukoy na we who are the first to hope in Christ ay yung mga Hudyo. So naunang manampalataya ang mga Hudyo kay Kristo Jesus. Alam natin to sa kasaysayan ng simbahan, ng kapatiran, ng iglesia. Sapagkat ang una po na mga tagasunod o alagad ni Kristo Jesus ay yung 12 na kanyang mga disipulo, -1 si Judas, na +1 si Matthias, at 120 na iba pang mga kasamahan nila nung si Kristo ay nagbalik sa langit at nagbilin sa kanila na kanilang palawakin ang ebanghelyo o ikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Ganun po, mga 120, 140 sila na mga unang mananampalataya. Sila yung first to hope in Christ Jesus. No? Sila po ay mga Hudyo. At alam din naman natin sa Acts chapter 2, nung unang araw ng iglesia, nung inauguration, siguro pwede natin sabihin, ng iglesia ng Panginoon, 3,000 kaagad ang idinagdag ng Panginoon sa kanilang mga hanay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat po sa kanila, o karamihan sa kanila, ay Hudyo. Kaya po yung mga unang naniwala ay mga Hudyo. Ngunit itong mga Hudyo na ito ay kumalat sa buong mundo at hinatid nilang mabuting balita ng kaligtasan para naman may mga maniwala na iba. At higit pa roon ay nag-appoint ang ating Panginoon ng isang apostol para sa mga hentil. Si Apostol Pablo po na sumulat ng sulat na ito sa mga taga-Efeso. Kaya sila po ay kumalat at naghatid ng ebanghelyo at nakasama nga ang mga hentil sa mga nanalig at nanampalataya kay Jesus. Yun po ang sinasabi nitong in Him, you also. Sapagkat yung mga Hudyo ay nanalig kay Jesus, you also, mga hentil, ay nanalig din kay Jesucristo. Mga kapatid, hanggang sa panahon ngayon, yung you also
ay kasama po tayo doon sapagkat tayo pong mga Pilipino ay mga hentil at nakarating din sa ating bansa ang mabuting balita ng kaligtasan at kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan at dahil doon tayo po ay naging bahagi na kasama ng mga anak ng Diyos, ng bayan ng Diyos na merong mana sa kalangitan na nire-reserba na ng Panginoon para sa atin. Yun naman po ay plano ng Diyos mula pa nung umpisa, no? Hindi nawala sa plano ng Diyos, hindi naman tinulot ng Panginoon na siya ay magpapahiwatig lang o magpapamala sa bayang Israel at siya ay magkakaroon lamang ng kaugnayan sa bayang Israel. Ngunit ginamit niya ang kanyang bayang Israel, ang pagtaguyod ng bayang Israel, upang sa kanila maibigay ang kautusan, ang mga hula, ang mga propeta, at ang ibang mga kanyang revelasyon upang sila mismo bilang isang bansa ay manalig sa kanyang piniling Mesiyas na si Jesus at maghatid ng mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Yung po ay na-accomplish ng ating Panginoon sapagkat humayo nga po ang mga unang mananampalataya ng mga Hudyo. Yun po ay plano niya. Sabi niya sa Isaiah 56, verses 6 to 8. And the foreigners who joined themselves to the Lord to minister to Him, to love the name of the Lord, and to be His servants, everyone who keeps the Sabbath and does not profane it and holds fast my covenant, these I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all peoples. The Lord God, who gathers the outcasts of Israel, declares, I will gather yet others to Him besides those already gathered. So, magmula pa sa panahon ng Isaiah, meron na pong hula ang Panginoon na sa darating kaharian ng Diyos sa lupa, makakasama po ang mas marami pang bansa o mas marami pang mananampalataya na galing sa ibang bansa. Sabi mismo ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. Kasi sabi niya nung una, I am the good shepherd. I know my sheep and I call them by name and they follow me. Yung pong nasa sheepfold ng Israel ang kanyang tinutukoy. Tapos doon din po sa chapter na yon, sa chapter 10 ng John, sinabi niya sa verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. Hindi po taga-Israel. I must bring them also and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. So nasa plano talaga ng Panginoon yon. Nung nagsermon si Pedro, nung unang araw ng iglesia sa Acts chapter 2, sabi niya sa verse 39, for the promise is for you, tinutukoy niyo po mga Israelita, and for your children, and for all who are afar off, yung ibang taga-ibang bansa, everyone whom the Lord our God calls to Himself. So marami pong tinatawag ang ating Panginoon. Marami pong pinili, marami pong predestined, marami pong inadopt, marami pong niredeem ang ating Panginoong Diyos na taga-ibang bansa na nasa labas ng bayang Israel. Kasama po tayo dong mga hintil. So nakasama ang mga hintil sa biyayang ito. Isang kayamanang nasa langit na nireserba na po para sa atin. Pangalawa, makikita natin sa teksto natin na nakasandig ang biyayang ito sa pagdinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Nakasandig ang pagtanggap ng biyayang ito, itong kayamanang ito, itong kaligtasang ito, sa pakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ng teksto natin, when you heard the word of truth, so in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him. So, meron pong proseso. Isang proseso ng isang tunay na pagbabalik loob. Isang pagbabagong buhay. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Doon po nag-uumpisa.
Ang pananampalataya, mga kapatid, tinuturo ng Biblia, ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So therefore, faith comes from the word of Christ. Yung po ang sinasabi ng verse na yon. Sabi sa Galatians 3:2, let me ask you only this, sabi ni Pablo, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Pakikinig daw po na merong pananampalataya. Doon po nagmumula ang pananampalataya na nakapagbabago ng buhay ng tao. Ang nakapagliligtas na pakikinig, no, ay posible lang dahil sa Espiritu ng Diyos. Sa 1 Corinthians po, chapter 12. Chapter 2 pala, sorry. 1 Corinthians chapter 2, verses 12 to 16. Ganito po sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya ganito, now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Sabi niya, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, that we might understand the things freely given us by God. Para maunawaan daw natin ang salita ng Diyos, ang kanyang ipinapamalas sa atin, ang kanyang revelasyon sa atin. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. Ang Espiritu ang nagtuturo sa atin, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Kasi sinabi ni Paul, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. Kalokohan daw po sa isang taong walang Espiritu ng Diyos ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Kaya gumawa ng kaparaanan ng Diyos. Ang Espiritu niya ang kumilos. Sabi sa verse 15, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we, sabi ni Pablo, yung mga binahayan ng Espiritu ng Diyos, yung mga niligtas ng Panginoon, but we have the mind of Christ. Ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo na yan ay nasa atin sapagkat nananahan sa atin ang kanyang Espiritu Santo. So ang nakaliligtas na pagdinig ay ginagawa ng Espiritu para sa mga taong nililigtas ng Panginoon. Tayo po ay nakaunawa, nakarinig ng Ebanghelyo at nakaunawa na ito dahil po sa gawain ng Espiritu Santo sa ating mga puso. Ang nakaliligtas na salita ng Diyos ay ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Yung po ang sinasabi ni Pablo dito. Sabi sa 1 Peter 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Ang nakapagdadala ng bagong buhay sa atin, ng kapanganakan muli, ay ang salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin. Sabi sa Romans 1:16 kasi, for I am not ashamed of the gospel, sabi ni Paul, for it is the power of God, kapangyarihan ng Diyos, for salvation to everyone who believes. Sa lahat ng mananampalataya, ito ang kapangyarihan upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magbago ng puso. To the Jew first, sabi ni Paul, and also to the Greek. Pareho nang sinabi din niya dito. Sila muna ang naniwala, mga Hudyo, sila ang naghatid ng Ebanghelyo sa mga Hintil, at ngayon ang mga Hintil ay kasama na sa biyayang ito. Na ang biyayang ito ay natatanggap sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang pangatlong makikita natin dito ay nagresulta ang biyayang ito dahil sa nakaliligtas na pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi niya, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him. Believed in Him. Ang pananampalatayang ito, alam natin, sasabihin din niya later sa Ephesians chapter 2, ang pananampalatayang nakapagliligtas, alam niyo mga kapatid, ay hindi maaaring magmula sa tao. Sapagkat wala pong kakayanan ang tao na maniwala sa hindi niya nakikita. Hindi ba? Tayong mga tao, maniniwala ako dyan kapag nakita ko na.
O maniniwala ako dyan kapag naranasan ko na. O maniniwala akong masarap yan kapag natikman ko na at masarap nga. Ganyan po ang ating pananampalataya. No? Nakasalalay sa ating paningin, panlasa, pagkaranasan. So ang pananampalatayang nakapagliligtas, ang pananampalatayang espiritual ay dapat nagmumula sa Espiritu Santo rin. Ang pananampalatayang nagbibigay ng kaligtasan magmula sa Diyos ay magmula sa Diyos, papunta sa atin. Sabi sa Ephesians 2:8, madadaanan po natin ito. For by grace you have been saved through faith. No? So sa pamamagitan ng pananampalataya tayo naliligtas. Kailangan po nating manampalataya, mga kapatid. And this, yung faith po, no? And this is not your own doing. Hindi po natin kakayahan yon. Sabi ng Panginoon, it is the gift of God, kaloob ng Diyos sa atin, ang pananampalatayang gagamitin natin upang maligtas, upang umasa kay Kristo Jesus. Yung pananampalatayang iyon, kailangan natin gamitin upang tayo ay kay Kristo Jesus. Tayo ay kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan pa rin po natin manampalataya. Kahit na alam natin na tayo ay pinili ng Diyos, inadapt ng Diyos, predestined ng Diyos, meron pa rin tayong responsibilidad na manampalataya. Sabi sa John 6:29, sabi ni Jesus, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Ang sabi niya sa chapter 6 verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. Wala daw pong makalalapit sa Diyos kung hindi tayo ilalapit ng Diyos Ama sa kanyang anak. So verse 65 ng chapter 6 din po ng John, sabi niya, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Hindi daw po tayo makalalapit sa Diyos, hindi daw po tayo makapananampalataya kay Kristo Jesus kung hindi ito ipahihintulot ng Ama. So paano yun, Pastor? Pero meron pa rin tayong responsibilidad na manampalataya sa Kanya. Yan po ang sabi ng Biblia, napakalinaw po. Meron pa rin tayong responsibilidad na manampalataya kay Kristo Jesus para makamit ang alok na kaligtasan ni Kristo. Sabi niya sa John 1, siguro umpisahan ko po sa verse 11. Ito po yung prologue ni John. Dito po ipinapaliwanag niya kung paano po naging nagkatawang tao sa Kristo Jesus. At kung paano siya nag-incarnate o nagpumasok sa ating sanlibutan, no, upang tayo ligtas. Sabi niya sa verse 11 ng chapter 1 ng Gospel of John. He came to his own, no, mga Israelita, and his own people, Israel, did not receive him. Hindi ba pinako siya sa krus? Tapos sa verse 12 ang sabi, but to all who did receive him, merong mga naniwala, no, who believed in his name. Meron pong tumanggap sa kanya at ang kanilang pagtanggap sa kanya, ang manifestasyon po noon ay sila ay nanampalataya sa kanyang pangalan, sa kanyang person, sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo sa krus. Merong pong naniwala sa kanya. Kailangan pong manampalataya sa kanya. Sabi, to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ganyan po tayo nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pero sa verse 13 po, tingnan niyo po, John 1:13. So he gave them the right to become children of God, yung mga nanampalataya sa kanya, nag-exercise po ng faith kay Jesus Christ para manampalataya sa kanya, who were born, pakinggan niyo po ito, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sila po ay nanampalataya sapagkat ayon ito sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kalooban nila, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. At yun po ay makikita nga natin dito sa first chapter na Ephesians, hindi ba? God chose us before the foundation of the world
Paano magiging will of man ang ating pananalig kay Jesus kung ang kanyang pagpili sa atin ay mula pa o magmula pa bago magkaroon ng mundo? Hindi po maaari, di ba? Pero meron pa rin po tayong responsibilidad. Kasi sa verse 12 sabi, those who received Him, those who believed in His name. So, paano po ba natin mapagtatagpo yung dalawa? Hindi po natin yan mapapaliwanag ngayon dito sa buhay na ito. Ngunit yan po ay dalawang katotohanan na kailangan nating tanggapin. Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makalapit kay Jesus. Ngunit tayo po ay meron pa ring responsibilidad na manalig sa Kanya. Tignan niyo yung John 6:37. Ang sabi ni Kristo dito, all that the Father gives me. Tayo daw pong mga mananampalataya kay Jesus ay parang regalo ng Ama sa anak. Ang Ama po ang kumukuha ng regalo, ang gumagawa ng paraan upang tayo maligtas, upang tayo ibigay niya sa kanyang anak. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me. Sila ay lalapit sa akin. So meron pa rin pong responsibilidad ang mga hinango ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos na lumapit kay Kristo Jesus. At ang sabi niya, whoever comes to me, I will never cast out. Hindi ko sila tatanggihan. Sila ay ayakapin ko at tatanggapin ko sa aking sarili. Ang sabi niya sa verse 40, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Di ba sabi sa John 1:13, not of the will of man, but of God? Sabi sa John 6:40, for this is the will of my Father, kalooban ng aking Diyos, na ang lahat, that everyone who looks on the Son and believes in Him, kailangan pa rin pong manampalataya. Pero sa kalooban ng Diyos, kailangan pa rin manampalataya, should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So ang pananampalatayang ito ay binibigay ng Ama sa atin. Siya po ang gumagawa ng paraan upang tayo makalapit kay Jesus. Ngunit tayo po ay kailangan pa rin nating maging may responsibilidad pa rin po tayo na manalig at manampalataya sa pangalan ni Jesus. Malinaw po yan sa Biblia. Ang pangapat pong katotohanan na makikita natin dito, yung pong mga nakinig, yung pong mga naniwala, dahil sa kalooban ng Ama, were sealed with the promised Holy Spirit. Naging selyado ang biyayang ito, ang kayamanan natin sa Panginoon, ng pinangakong diwang banal. Were sealed with the promised Holy Spirit. Ang seal po, ang selyo, ay tanda ng pag-aari, no? Kasi nung kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo, nung Old Testament times pa po, ang pag-aari po ay in-evidence po ng isang seal, isang parang crest, no? Isang selyo na tanda na itong bagay na ito ay pag-aari ko. Sa Jeremiah 32:10, meron pong transaksyon. Meron bumibili ng lupa. Ang sabi doon, I signed the deed of sale, sealed it, got witnesses, and weighed the money on scales. Sa Old Testament po yan. Ginagamit po yung selyo o yung seal bilang tanda ng pag-aari. Ang diwang banal daw po ay tanda ng pag-aari ng Diyos sa atin. Yun po ang sinasabi niya dito. We were sealed with the promised Holy Spirit. Yung seal din po ay tanda ng otoridad. So halimbawa po si King Darius, nung kanyang pinirmahan yung batas nang hindi mananalangin sa kanya o mananalangin sa ibang Diyos ay pakakain sa leon. Nung panahon ni Daniel, naalala nyo? Nung kanyang pinirmahan yon, ay nilagyan niya ng selyo niya. The King's Signet Ring ay nilagay niya doon sa selyo. Binalot po yung edict, linagyan ng wax, tapos yung kanyang singsing ay ginamit na selyo para magkaroon ng otoridad ang kautusan na iyon. Ito rin po ay ginagamit na ebidensya ng isang bagay na tunay. Yung seal of good housekeeping, tawag nila. Yung seal na ito ay totoo, di ba? Meron po tayong mga government agencies o international standards organizations na naglalagay ng kanilang seal na nagpapatunay na ang isang bagay ay tunay nga.
Lahat po ng ibig sabihin na yan, nung salitang sealed, ay totoo sa mga mananampalataya kay Jesus. Alam niyo po, kung tayo po ay magkakaroon ng bibili ng lupa, halimbawa, meron pong deed of sale, pupunta po tayo sa notaryo publiko, di ba? Tapos merong witnesses po. No, kamayan pumirma niyan, pipirmahan namin sa harapan mo. Lalagay natin yung ating cedula number, yung ating address, at anong gagawin nung notary public? Kukunin yung kanyang dry seal, at bago niya pirmahan, ay lalagyan niya ng selyo o seal, yung dokumentong yon. Nagpapatunay na ang ating agreement ay totoo at genuine. Yan po ang ibig sabihin ng sinasabi dito. Tayo po ay tunay na mananampalataya. Tayo po ay binalot ng proteksyon ng Diyos. Tayo po ay tiyak na makakarating sa langit. Yun po ang ibig sabihin po nito. Napakagandang balita po sa bawat isa sa atin. Ang pananahan ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya ay selyo na tayo ay pag-aari ng Diyos at tunay na mananampalataya at matutupad ang ating mana sa langit. Sabi sa Ephesians 4:30, "And do not grieve the Holy Spirit of God." Huwag daw nating bibigyang kalungkutan ang Espiritu ng Diyos sapagkat siya'y nananahan sa atin, mga kapatid. So, kung siya'y nananahan sa atin, nakikita niya ang lahat ng ating iniisip, ang lahat ng ating tinititigan, ang lahat ng ating isinasa puso, at ang lahat ng ating mga pagnanasa. Naku po, siguro po marami pong nakikita na madumi ang ating Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa atin. So mga kapatid, madalas, araw-araw siguro, ay binibigyan natin ng kalungkutan ang Espiritu ng Diyos. Pero ang sabi sa Ephesians 4:30, "Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed." Selyado po, for the day of redemption. Meron na po tayong tatak para po sa araw ng pagtubos, tayo ay tiyak na tutubusin. Yung pong sinasabi dito. Yung pong ibig sabihin na ang ating pong kayamanan sa langit, ang ating kaligtasan ay selyado na ng Espiritu Santo. Totoo, genuine, at tiyak ang ating mamanahing kaligtasan sa langit. Ang Espiritu Santo po ay ipinangako ng Diyos sa atin. Ang pinangako ng Panginoon sa lahat ng kanyang tagasunod, sa lahat ng kanyang mga alagad. Sabi niya noon sa John 14, nasa upper room po sila, Last Supper. Pinangako niya ito, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Forever po, hindi po aalis. Kahit na ano pong grieving ang gagawin natin, ako pagtsatsagaan po tayo ng Holy Spirit. At babaguhin po niya tayo unti-unti. Aalisin niya po ang lahat ng ating mga masamang pagnanasa at gagawin niya po tayong katulad ni Kristo. Yung po ang pangako ng Diyos sa atin. "I will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot see, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He, the Holy Spirit, dwells within you. He dwells with you and will be in you." Napakagandang pangako po. Yung pong pangakong yon ay tinupad ng Panginoon. Hindi po nagtagal. Sa araw ng Pentecostes ay nagpamalas ang Espiritu Santo, ang pagdating ng Espiritu Santo sa bawat isang alagad ng Panginoon at sa bawat isa sa mga tumanggap sa Kanya nung araw na iyon. At siya ay mananahan sa atin sa oras na tayo ay manampalataya kay Jesus. Sabi po sa Romans 8, verse 9 hanggang 11. Sabi ni Pablo, "You however are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you." Ang lahat po ng mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. "Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him." Datapwat sa araw, sa oras na tayo ay nanalig kay Jesus at naging Kanya, ang Kanyang Espiritu ay nanahan na sa ating puso. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin,
The Spirit is life because of righteousness. Siya po ang ating buhay espiritual. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Paulit-ulit po si Pablo na ang Espiritu ng Panginoon ang nananahan sa atin. At dahil yan po, ang ating kayamanan sa langit, ang ating kaligtasan kay Kristo ay selyado na at tiyak, tunay at matatanggap natin sa huli. May pangalawang katotohanan. Ang kayamanan natin sa langit, hindi lang po selyado, kundi sigurado pa. Kayamanang sigurado sa langit. Ang diwang banal, ang garantiya ng ating mana sa langit. Tingnan niyo po yung lingwahe ng ating teksto. Who is the guarantee, sa iba pong salin, down payment. Who is the guarantee of our inheritance? Katiyakan ng ating mana sa langit. No? Yung pong salitang guarantee ay arabon, yung po ang salitang Griego na yon. Ang literal na translation po ay down payment. Kung pag meron po kayong bibilin na gusto nyong i-reserva na para sa inyo, para hindi na gumalaw ang presyo, para wala nang ibang makakuha, maglalagay po kayo ng down payment. No? Kung bibili po kayo ng sasakyan, halimbawa, at i-reserva nyo, lalo na kung merong waiting list, no? At wala nang makakabili ng unit ninyo sapagkat kayo ay maglalagay na ng down payment. Nagkakaroon kayo ng seguridad na yung binibili nyo yun ay mapapasa inyo. Ang iba po ang tawag doon earnest. Sa ibang translation ng Biblia, who is the earnest o earnest money. Alam nyo din po kung anong parsa ng earnest money. Kung kayo po ay bibili ng lote halimbawa, madalas para ma-reserva nyo yung lote habang kayo'y kumukuha pa ng loan sa bangko, maglalagay po kayo ng earnest money. Yun po usually ay irrevocable at na deposit, no? Non-refundable po yun na deposit. Na kung ano pa man ang mangyari at hindi kayo magkatuluyan sa pagbili ng lupang iyon, yung pong earnest money na yon ay mapupunta na doon sa dapat binibilan nyo. No? Yung po, ganun po kasigurado ang earnest money. Tinitiyak na matutuloy ang transaksyon. Ang sabi dito ng Biblia, ang diwang banal na nananahan sa ating mga puso ay hindi lamang po seal, kundi earnest money din po. Down payment din po. Guarantee. Siya po ay garantiya ng ating mana sa langit. Ang nananahan na Espiritu ng Diyos sa ating mga puso ay patunay na tiyak ang ating mana sa langit. 2 Corinthians chapter 1, verses 21 and 22. Ang sabi po ni Pablo doon, and it is God who establishes us with you in Christ and has anointed us. So, makikita natin ulit yung katotohanan na ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang siyang talagang nagbubuo ng ating kaligtasan kay Kristo. And it is God who establishes us with you in Christ. Verse 22, and who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee, down payment. No? Ibang verse po sa Bible, pero yun din pong sinasabi, He is our seal, selyado. He is our guarantee, sigurado. Selyado na, sigurado pa. Ganyan po ang ating kaligtasan kay Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 5, ang sabi ni Pablo doon, He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Paulit-ulit po sa Biblia na ang pananahan ng Espiritu Santo sa atin ay hindi lamang po selyado ng ating kayamanan sa langit, kundi siguro, guarantee, down payment, earnest money, para matuloy po ang ating pagpunta sa langit. Pangalawa po, ang mana na ito, ang mana na ito ay tiyak na ating makakamtan. So yun ang sabi ng ating teksto. Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay magbibigay papuri sa kanyang kalwalhatian. It is for the praise of His glory. No?
Ang nakataya po ay ang kaluwalhatian na Diyos. Kaya po ang Espiritu Santo ang nagtitiyak sa ating kalooban na tayo ay anak ng Diyos. Dahil nga po sa katotohanan ito na ang kaluwalhatian ng Diyos ang nakataya, no? Ay ang patutuo ng Espiritu Santo sa ating kalooban ay tayo ay anak ng Diyos. Romans 8:16 to 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Di ba sabi sa John 1:12, those who receive Him, those who believed in Him, yung naging born again dahil sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa kalooban ng tao. The Spirit Himself bears witness, ang Espiritu ng Diyos, with our spirit that we are children of God. Tayo po ay anak ng Diyos. And if children, sabi niya dito, then heirs, tagapagmana mga kapatid, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Marami po sa atin ngayon ang nagsasuffer dahil sa pandemyang ito. At yung pong suffering na yon, alam ng Panginoon. Kaya nga po, sinasabi niya sa atin na ang aking espiritu ay nananahan sa inyo. At ito ay isang patotoo na kayo nga ay anak ko. At dahil anak ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Sabi niya sa Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. Kung tayo po ay nagsasuffer ngayon, wala daw po to kumpara doon sa kaluwalhatian na ating matatamo sa langit. Tapos ang sabi niya sa verse 23 ng Romans 8. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, nasa atin ang Espiritu Santo, we groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Meron po tayong physical resurrection in the end. At yan po ay natitiyak na natin. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So mga kapatid, pasensya lang. Patience lang muna, sabi niya. Sapagkat ang ating hope ay hindi yung I hope mangyari ito. Hindi po ganon. Hindi po wishful hope. Isang tiyak na pag-asa. Sapagkat yung pag-asang yon ay selyado na ng Espiritu ng Diyos at garantisado pa ng kanyang Espiritong nananahan sa atin. At ang huli sa lahat, ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil po luwalhati niya ang nakataya, tiyak na gagawin niya sapagkat hindi po mapapahiya ang Diyos sa atin. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Dito po ako magtatapos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, parang Ephesians 1:3 din po, di ba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, dahil sa kanyang kahabagan, He has caused us to be born again to a living hope, isang buhay na pag-asa, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, dahil sa sakripisyo ni Kristo Jesus, to an inheritance that is imperishable, hindi nasisira, undefiled, hindi nadudumihan, and unfading, hindi kumukupas. Kept in heaven for you, yung naging born again, dahil sa mercy ng ating Diyos. Kept in heaven for you, who by God's power, sino yun? Yung Holy Spirit na nananahan sa atin. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Makakamit po natin ang ating kaligtasan. Meron po tayong kayamanan at mana sa langit. In this you rejoice, sabi ni Peter. Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Para niyang dinidescribe ang ating buhay, di ba? So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire, may be found to result, tignan nyo, to the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Yung pong ating kaligtasan at yung ating pananalig sa Kanya, kahit na meron po tayong paghihirap sa buhay na ito, ay magre-resulta sa Kanyang kaluwalhatian. At dahil doon, mga kapatid, makatitiyak tayo
na ang ating kayamanan sa langit ay selyado na at sigurado pa. Sa pagwawakas, mga kapatid, napakadakila ang mga pagpapala na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Ulitin ko lang po, ang pagpili sa atin para sa kaligtasan mula sa Diyos Ama. Ang pagtubos sa atin mula sa kasalanan mula sa Diyos Anak. Ang pagsigurado, selyado, garantisado ng ating mana sa langit mula sa Diyos Espiritu Santo. Dahil dito, ang lahat ng makikinig sa kanyang ebanghelyo at mananampalataya sa kanya ay gagarantihan ng mana sa kalangitan na selyado na, sigurado pa, ng presensya ng diwang banal sa ating mga puso. Yan po ang selyo ng Diyos. Yan po ang guarantee ng Diyos. Ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng kanyang malwalhating kagandahang loob. Kaya alam po natin na tiyak. Dahil dito, mga kapatid, kailangan nating maipamuhay ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Kailangan po natin may tapang na harapin ang ating mga hinaharap na paghihirap. Kailangan po nating may katatagan na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Natuparin ang lahat ng kanyang mga kautusan na bilang pagpapasalamat sa isang kaligtasan, isang kayamanan na nasa langit na selyado na, sigurado pa para sa atin na nananalig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa dakilang katotohanan ito. Nawa ang aming mga puso ay mahikayat, Panginoon, at lalo kaming maging tapat sa iyo, maging masunurin sa iyo, maging masipag sa paghayo at pagpamamahayag ng Ebanghelyo upang mas marami pa, O Diyos, ang iyong ilikom at bigyan ng kaligtasan at kayamanan at mana sa langit katulad ng inyong binigay sa amin. Gamitin niyo nga po kami bilang mga instrumento ninyo upang ang lahat ng inyong mga pinili, hinirang, inadapt, niredeem, magmula pa sa umpisa ng panahon ay siya namang lumapit sa inyo sa pananampalataya at sa pananalig kay Kristo Jesus. Yan ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po, mga kapatid. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.